dear beloved, Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan ko, nako. Oo, pahayag ho ni Attorney Talicod. Oo, mukhang wala na hong tiwala. Kahit ho yung mga kakampi nila, kahit si Marcoleta mukhang ayaw ng pagtiwalaan, itong 18 Marines kasi iba-iba daw ang mga sinasabi. Dati kasama si Loren. Nagkamali lang daw. Oo, kamukha lang daw. Utangin ang buhay yan. Talay! Wala sa 18 na dating sundalo. Ito. Pakinggan yung mga kababayang maigi, ha? Pakinggan yung maigi ang sentimento ni Attorney Talicod. Ano yung sentimento ni Attorney Talicod? Pasok! Kung hindi kayo naniniwala sa 18 na dating sundalo, ay ibibigay ko, no? Yung 14 na pangalan ng iba pang mga dating sundalo. Kita nyo mga kababayan ko? Dahil nga bukayo na di ba? Bukayo na. Bukayo na yung mga 18 na basureros kargador. Kaya ang solusyon, magbibigay naman ng mga bagong witness. Paano nyo paniniwalaan pa itong mga gonggong na ito? Kasama itong si Attorney Talicod na ito. Sige nga ho, bobo na lang talaga ang maniniwala pa sa mga banat ng mga ito, sa mga pasabog daw ng mga ito. Kalokohan talaga. Di ba? Tuloy. Na empleyado din ni Saldico. Na mga basurero din, no? Yung nag-deliver. Gamitin na natin yung basurero talaga. Galing din naman pala sa kanila yun Mga basurero din daw. Kita nyo? Yan, dapat ganyan. Alam nyo ako, may duda na ako dito kay Attorney Talicod. Maniwala kayo. Baka yan bumabaliktad na yan. Kasi nakikita niya na hindi kinakagat itong 18 basurero. Di ba mga kababayan? Di ba? Sige na. Sige na, maghanap buhay ka, Leong Guerrero. Eto mga kababayan, eto Alam nyo, itong si Attorney Talicod, ganyan ang style niyan. Kapag ka naaalanganin niyan, iiwan niya yung trabaho niya. Eto, personal mga kababayan. Personal ko ito. Nakalaban namin ito sa kaso. Sino? Si Attorney Talicod. Nung matatalo na yung kliyente niya, iniwan niya. Nag-withdraw bilang abogado. Kita nyo? Ganyan ang mangyayari sa inyo. Kapag kaalam niya na nanganganib na, alam niya na wala nang mangyayari, alam niya maapektuhan na yung kredibilidad niya, bigla na lang iiwan niya. Nakalaban namin yan sa Estapa case. Estapa case naon. Nakalaban namin yan. Mga kababayan, nung matatalo na namin sila sa kaso, biglang umiska po. Kaya style niya yan. Nako, delikado. Kaya itong mga Marines, mga kababayan, itong mga dating Marines, itong mga basurero, grabe mga kababayan, baka iiwan niya na talaga yan. Yan sinasabi niyang yan delikado Yung bang kung hindi na kayo naniniwala sa 18 basurero, meron pang 14 na basurero na po pwede daw niyang ibigay? Anong klaseng katwiran yun mga kababayan? Wala na sa hulog. Wala na. Wala na sa hulog ito. Pakinggan nyo. Kung hindi kayo naniniwala sa 18 na dating sundalo, ay ibinigay ko yung
ibibigay ko, no? Yung 14 na pangalan ng iba pang mga dating sundalo na empleyado din ni Saldico. Kita nyo? So sa madaling salita, alam na nila na hindi na kinagat ng taong bayan itong nilabas nilang 18 mga basurero. Wala, mga kababayan, palpak. Mission failed. Failed sila riyan. Failed sila dito sa 18 na mga basurero. Una ho dyan si Gutesa, di ba? Failed din si Gutesa. Failed din itong mga 18. Maniniwala pa ba ang taong bayan kahit na magdala ka ng 14 o gawin mo ng 28, doblehin mo pa? Wala nang maniniwala. Nagasgas na Gutesa, 18 mga basureros, wala na. Wala na. Hindi na paniniwalaan ng tao yan. Di ba, Maring Gina? O ikaw, maniniwala ba? Lucy Minigawa? Yolandas Dicena? Haide Arellano? Kayo? Danny Lagaw? Maniniwala pa ba kayo dyan, Ana Brena? Siyempre, hindi na. Paano nyo pa paniniwalaan? 2 beses na ngang pumalpak. Di ba? Magiting ng Bulacan. Wala na ho. Wala na. Wala na. Malabo na, Lunita. Malabo na. Di ba, Ligaspi? Kayo ba? Kayo. Kayo, sige, tatanungin natin ang mga matitinong nanditong mga bisita. Kayo, Doris Usamis, naniniwala ba kayo na paniniwalaan pa itong mga ilalabas niyang mga witness gayong pumalpak na? Yung una, si Gutesa, at ikalawa, etong 18 basurero? Ibig nyo sabihin, paniniwalaan nyo pa yung pangatlo? Wala kayong pagkakaiba sa mga bobo na mga asawa ng mga DDS. Nahuli na ninyo na bumibetchot ng iba yung asawa nyo. Pinatawad nyo pa kasi DDS naman yung kabetchutan. Nahuli nyo uli, pangalawa, may iba na naman kabetchutan yung asawa nyo. Pinatawad nyo kasi okay lang dahil DDS din naman daw. Pangatlo, sabi niya, magiging sayo na lang ako. Pero mo naniniwala kayo sa ganon? Niloko na kayo ng una, pangalawa, pangatlo, paniniwalaan nyo pa? Putang ina nyo. Di ba, mga kababayan? Wala na. Di ba? Wala na, bistado na ho itong mga ito Para magbigay pa sila ng panibago na witness. Wala na ho. Hindi na ho kailangan paniwalaan. Bakit? Bistado na. Eto, mga kababayan. Panoorin nyo po ito. Pasok! Ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 Ayan mga kababayan pakinggan ho ninyo. 5 milyon kapalit ng pagsasalita. Nabisto ho kasi. Nabisto na mga bayaran ng mga putang inang 18 basurero. Ito na. in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Diba? Sa NBI naman po, meron po bang mapo-point out na inconsistencies sa pagitan ng joint affidavit at yung 5 individual affidavits? Tinanong si Nabidad, may diniliver ba siyang maleta? Ang sagot niya, wala. Pero dun sa kanilang mga joint affidavit, may sinasabi. At saka po yung testimonya po nung nakaraan dito, nakita na po namin yung mga inconsistencies. Na meron kayong informant na nagsabi na si Mike Defensor ay nag-offer ng 5 million pesos dito Yun! sa 18 bodyguards. Yan na. Anselmo Taberdo po, yung isa sa Marines, na may anak siya at partner niya po itong nakausap ng ating mga ahente. Sabi ko sa inyo tama tayo ano? Isa sa mga chika bebe ng mga yung mga basurero ang siyang nagsuplong sa kanila. Walastik walang Diyo mga kababayan ko.
Talagang pahamak talaga, no? Eh malamang hindi ho nabigyan ito ng parte, kaya ganon. Ayan o, tignan nyo ha. Million pesos dito sa 18 bodyguards. Anselmo Taberdo po, yung Ayan, ang pangalan po ay Anselmo Taberdo po. Ang alin? ito po, yung isa sa Marines na yung may anak siya at partner niya po itong nakausap ng ating mga ahente na Kita nyo? May anak siya at partner daw ang nakausap nitong mga ahente ng National Bureau of Investigation na ngayon ay isinuplong na talagang merong nangyaring bayaran sa mga basurero, itong 18 basurero, mga kababayan. Diyos ko! Kaya ngayon, nangatog ang mga itlog netong si Marcoleta, netong si Cayetano, at netong si Talikod. Nangatog, mga babayan, ang mga itlog, gumagano, no? Kaya ngayon, mukhang hindi na ho nila ihaharap pa itong 18 na Marines. Na mga basurero. Itong 18 basurero, mukhang itatago uli nila. Parang si Gutesa, dahil nga si Gutesa nung pumalpak, itinago nila. Next ngayon, itong 18 na mga basurero, malamang itago na naman nila, Lynn Mariano. Rosalie Blas, di ba? Joel Macalinaw. Nako, wala na. Finish na. Finish na. Wala na, mga kababayan. Tuloy. ang sinasabi po rito sa Salaysay, itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Binabanggit niya to. Kita nyo? 5 milyon kapalit ng pagsasalita netong si Anselmo na asawa ho ng witness. Na siyang nagtuturo na mga bayad daw nga itong 18 mga basurero. Personal sa kanya, sinabi niya na silang magkapartner, may anak po silang isa, ay pinangakuan ng 500,000 para makapagnegosyo sila. At nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay. At utay-utay pa po itong naibigay. Okay. Alaka! Ginawa pang mga Bombay. Hinulog-hulugan, mga kababayan. Yung pong 5 milyon na pinangako sa kanila. Tako, Diyos ko, kaya naman pala Iba't nito, nagpadala na kami ng sabpina kay Mike Defensor at dun po kay Anselmo Taberdo. Gusto ko malaman bakit siya biglang nagbigay ng ganitong information considering na parang son-in-law siya. Base sa kwento niya, mukhang meron ng diferensya yung magka-partner tungkol dun sa kanilang relasyon. Hindi dumating. Sinasabi ko na nga ba may third party. Mukhang tama talaga yung hula natin, na babae ang magiging dahilan ng pagkakatiklo at pagkakabuko na itong mga 18 basurero ay bayaran talaga. Babae, mga kababayan. Babae ang nagsuplong sa 18 basurero na sila ay binayaran ni Mike Defensor ng tag 5 milyon, pero hulugan yun. Hulugan, hulugan. Ay, nako, ayan Parang son-in-law siya. Base sa kwento niya, mukhang meron ng diferensya yung magka-partner tungkol dun sa kanilang relasyon. Hindi dumating yung talagang pangako na 500,000 bilang parte dun sa makukuha dapat na 5 milyong piso. Nako, hindi nga nabigyan. Sabi ko sa inyo Pinangakuan, di ba Maring Joji, Pinangakuan, tapos binengbang. Sige na, Ling. Oo, makakakuha tayo ng maraming pera. Babahagian kita, may share ka. Sige na, Ling. Oo, tanggalin mo na. Ayun, mga kababayan ko. Tumpak, mga kababayan, ng kwento. Tumpak yung kwento natin Mukhang talagang inonse yung alin? Yung binengbang na babae. Grabe, mga kababayan ko, Kaya, ngayon, maliwanag na na talagang wala na itong 18 basurero. Basura na talaga ito.
hindi na ho makakaahon itong mga basurero na ito, hindi na sila makakabawi para pagtiwalaan pa ninyo. Wala na. Maging si Marcoleta, maging yung ilan na mga kasama nila, ayaw na nilang paniwalaan yan. Biruin nyo nga, sabi ko sa inyo, itong pinakapalpak talaga na nangyari. Yung pong, alin, yung pong sinasabi na etong Loren Legarda, dating nasa affidavit nila, biglang tinanggal kanina. Nagpahayag si Attorney Talikod na wala daw yun. Pangalan ni Loren Legarda. Nagkamali lang daw yung dalawang basurero sa pagdamay sa pangalan niya. Pero, yung pong nagngangalang Mark Villar, dahil napapansin nila na mukhang tatawid na sa kabilang bangir, mukhang mag-o-over the backwood, mukhang tatalon na sa kampo ni Sherwin Gatchalian, hindi nila tinanggal. At talagang pinaninindigan nila na totoo daw yun, na nakakuha, nakatanggap ng maleta. Sino? Si Mark Villar. Grabe, no, mga kababayan, ano? Grabe. Oh. Our beloved Boss Mike Cervera.